Sa isang mansyon sa Forbes Park na may lawak na 50 ektarya, nakaupo si Lorenzo Almeda sa veranda, nakatanaw sa hardin habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang dating construction worker na walang ibang dala kundi pangarap at sipag, ngayon ay isa ng tinitingalang real estate tycoon sa buong bansa. Nagsimula siya sa pagbitbit ng semento at paghalo ng buhangin hanggang sa unti-unting magtayo ng sariling kumpanya at kilalanin bilang hari ng real estate. "Bossing, nandito na po ang almusal ninyo." Tawag ni Aling Rosa, ang matandang kasambahay na kasama na nila mula pa noong maliit pa ang kanilang bahay. "Salamat, Rosa," sagot ni Lorenzo, pero hindi pa rin inalis ang tingin sa mga kasambahay at hardinerong abala sa labas. Bumalik sa isip niya ang mga panahong pinagsisikapan pa lang niyang buuin ang pangarap. Minsan, kahit 10 oras ng gabi, maghahanap siya ng maliit na kontrata para lamang may pantustos sa gastusin sa bahay. Noon niya nakilala si Julia, isang public school teacher na walang pake sa estado ng buhay. Hindi pera ang nagbuklod sa kanila, kundi ang parehong paniniwala na kaya nilang bumuo ng magandang kinabukasan. Pagkalipas ng 5 taon, dumating ang anak nilang si Nico. Sinundan ni Sofia pagkatapos ng 2 taon at si Martin, ang bunso. Akala ni Lorenzo, sapat na ang masagana at kumpletong pamilya para sa tunay na kaligayahan. Pero habang lumilipas ang mga taon, tila napapalitan ng katahimikan at distansya ang dating mainit na pagtutulutan. Mabilis na bumaba sa hagdan si Nico, hawak ang cellphone at suot ang mamahaling relo. "Dad, may meeting tayo mamaya sa opisina. Nasa agenda mo ba yon?" "Hindi mo na kailangang ipaalala, Nico. Nasa isip ko," sagot ni Lorenzo na may pilit ng ngiti. "Just making sure, Dad. Baka busy ka sa ibang bagay," biro ni Nico. Pero halatang may hinanakit sa tono ng boses. Maya-maya, dumating si Sofia. Nakaputing coat at may stethoscope na nakasabit sa leeg. "Good morning, Dad. Pasensya na. Hindi na naman ako makakasabay sa breakfast. May emergency ako sa ospital." Humalik ito sa pisngi niyang ama at dali-daling umalis. Naiwan si Lorenzo na nakangiti, pero halatang may kurot ng lungkot sa dibdib. "Martin, gising na ba?" tanong ni Lorenzo kay Aling Rosa. "Sir, maaga pong nagising si Martin. Nasa studio po siya nagpipinta." "Ah, ganun ba?" Mahinang tugon ni Lorenzo. Dati, laging buo ang pamilyang tuwing almusal. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagbabalitaan. Ngayon, ang mga salusalo ay napalitan ng sulyapan at mabilisang paalam. Napansin ni Lorenzo na iba-iba na ang direksyon ng bawat isa. Si Nico, laging abala sa negosyo. Si Sofia, halos hindi na makausap sa dami ng operasyon at pasyente. At si Martin, tila nalalayo sa pamilya dahil sa kanyang sining. Nang gabing iyon, habang kumakain ng hapunan, sinubukan ni Lorenzo makipag-usap kay Julia. "Julia, napansin mo bang parang lumalayo ang mga bata?" "Lorenzo, hayaan mo na sila. May sarili na silang buhay," sagot ni Julia, abala sa pagtingin sa tablet niya. "Pero Julia, parang iba na. Parang pera na lang ang tingin nila sa akin." Napabuntong hininga si Julia. "Baka ikaw ang may problema. Baka ikaw ang masyadong busy noon, kaya ngayon sila na ang lumalayo." Hindi na lang kumibo si Lorenzo, pero sa puso niya nag-ugat na ang pangamba. Mahal pa ba siya ng pamilya niya dahil sa kung sino siya o dahil sa yaman niya? Isang araw, bumisita siya sa studio ni Martin. Tahimik ang anak habang nagpipinta ng isang tanawin ng bundok at ilog. "Anak, ang ganda niyan! Naiisip mo bang gumawa ng obra para sa opisina?" tanong ni Lorenzo. "Dad, gusto kong gumawa ng sining na totoo, hindi lang pampaganda ng office walls," sagot ni Martin, hindi tumitingin sa kanya. Tumango si Lorenzo, pero ramdam ang sakit ng pagkaunawa na tila may distansya na rin sa bunso niya. Dumating ang kaarawan ni Lorenzo. Granding party, may banda, artista, politiko at iba't ibang negosyante. Ang mga anak niya, abala sa pag-network. Si Julia, abala sa mga bisita. Walang lumapit para lang tanungin kung kumusta siya, kung masaya ba siya, o kung gusto niyang makasama ang pamilya.
Sa sulok ng ballroom, naglakad si Mang Peping, ang matagal na kaibigang driver. "Boss, bakit parang hindi ka masaya?" Tanong nito habang iniaabot ang isang baso ng tubig. "Peping, alam mo bang minsan naisip ko kung para saan ko pa ito lahat? Kung nawawala na ang tunay na dahilan?" Mahinang sagot ni Lorenzo. "Boss, kung may naiipon man kayo, sana ipunin niyo rin ang mga sandaling kasama ang pamilya. Wala pa akong nakitang kabaong na may kasamang vault." Nagbiro si Peping, pero alam niyang may laman ang sinabi niya. Habang umuwi si Lorenzo sa kanyang silid, naramdaman niya ang bigat ng dibdib niya. Tila dumadagundong ang puso sa lungkot. Umupo siya sa kama at tumingin sa paligid. Mga larawan ng masayang pamilya sa dingding, mga plake ng karangalan, mga tropeyo ng tagumpay. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ramdam niya ang kalungkutan. Napahawak siya sa dibdib at pumikit. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa pisngi. "Ano ba ang nangyari sa atin, Julia? Sa atin, mga anak ko?" Bulong niya sa sarili. Kinabukasan nagising si Lorenzo na may matinding pagod at sakit sa balikat. Tumingin siya sa salamin at nakita ang mapuputing buhok na hindi niya pinansin noon. Bumaba siya sa hardin at tinanaw ang sunrise. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya iniisip ang negosyo, hindi ang mga kontrata, hindi ang tubo. Iniisip niya ang pamilya niya at kung paano sila mailalapit muli. Nagdesisyon siyang magpahinga muna sa trabaho at mag-isip. Tinawagan niya si Nico. "Anak, gusto mo bang mag-lunch tayo bukas? Tayong dalawa lang." "Dad, busy ako. Baka next week." Sagot ng anak. Tinawagan niya si Sofia. "Anak, gusto mo bang mag-coffee tayo mamaya?" "Dad, sorry ha. May operasyon ako. Maybe next time?" Nilapitan niya si Martin sa studio. "Anak, may time ka ba para sa akin?" Tanong niya, may halong lungkot sa boses. "Dad, pasensya na. Deadline ng exhibit ko." Tumango si Lorenzo, pero pagdalikod niya, pumatak ang luha sa kanyang mata. Sa gabing iyon, sa veranda, lumapit si Mang Peping. "Boss, ano pong iniisip niyo?" "Peping, gusto kong malaman kung mahal pa ako ng pamilya ko. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang amo, bilang tao, bilang asawa, bilang ama," mahinang sabi ni Lorenzo. "Boss, alam niyo pong hindi madali yan," sagot ni Peping. "Alam ko, Peping, pero kailangan kong malaman bago pa ako tuluyang mawala." At sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ang plano sa puso ni Lorenzo. Isang plano na magpapayanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong buhay niya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang engrandeng kaarawan ni Lorenzo Almeda, ngunit imbes na masiyahan sa mga papuri at regalong natanggap, lalo siyang naguluhan. Gabi-gabi, habang tahimik ang mansyon, nauupo siya sa veranda, tanga ng baso ng brandy, nakatanaw sa kumikislap na mga ilaw ng Maynila. Minsan, sumandal sa tabi niya si Mang Peping, kalaang kumot. "Boss, malamig daw. Baka magkasakit kayo," sabi nito. "Salamat, Peping. Pero alam mo ba, minsan kahit malamig ang hangin, mas malamig pa rin yung loob ko." Malungkot na sagot ni Lorenzo. Hindi sumagot si Mang Peping. Ang matandang kaibigan ay sanay na sa ganoong mga pahayag ni Lorenzo. Sanay na siyang naririnig ang hindi masabi ng kanyang amo. Habang abala sa trabaho ang mga anak at si Julia naman ay madalas wala sa bahay, unti-unting napansin ni Lorenzo ang kanyang kalungkutan. Naging malamig ang kanilang tahanan. Ang dating masigla at maingay na almusal ay napalitan ng tahimik na mesa. Puro cellphone ang hawak ng bawat isa at si Julia abala sa pagtanggap ng tawag mula sa foundation na pinatatakbo raw niya. Minsan naglakas loob si Lorenzo na anyayahan si Julia para mag-date. "Julia, naaalala mo pa ba nung unang panahon? Yung simple lang tayo, kumakain lang sa karinderya?" Tanong niya habang nakaupo sa garden. "Lorenzo, matagal na yon. Ang dami na nating obligasyon ngayon. Hindi na uso sa atin ang karinderya," sagot ni Julia sabay tingin sa mamahaling relo niya. "Baka pwede nating balikan kahit saglit lang." "Lorenzo, next time na lang. Marami pa akong aasikasuhin." Sabay tayo ni Julia at iniwan siyang nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Lorenzo na unti-unting bumibitaw ang kanyang asawa sa kanilang relasyon. Hindi lang sa gawa,
kundi pati sa puso. Samantala, ang mga anak ay kanya-kanya na rin ang mundo. Si Nico lalong naging abala sa negosyo. Si Sofia halos hindi na makita sa bahay. Si Martin tila lalong lumayo dahil hindi niya maunawaan ang pagmamahal ng ama sa negosyo. Isang gabi, nagkaroon ng simpleng hapunan ng pamilya. Naglakas loob si Lorenzo na simulan ng usapan. Anak, Martin, paano yung exhibit mo? Excited ako makita. Dad, ayos naman. Pero tingin ko hindi mo naman gusto ang mga gawa ko. Sagot ni Martin, malamig ang tono. Nico, baka pwede mong tulungan si Martin sa marketing. Para naman. Dad, sobrang busy ko ngayon. Hindi ko maipa-prioritize yan. Mabilis na sagot ni Nico. Sofia, baka gusto mong samahan ako bukas. Bibisita ako sa lumang opisina. Dad, sorry. Duty ako buong araw. Tumango si Lorenzo. Pinilit ngumiti. Pero sa loob-loob niya, durog na ang puso niya. Dumating ang punto na pinili na lang niyang mag-isa. Madalas niyang kasama si Mang Peping, si Aling Rosa at ilang matagal ng kasambahay. Sa kanila lang niya na ilalabas ang sama ng loob. Boss, baka kailangan niyo ng bakasyon. Baka lang mapalayo kayo sa stress. Sabi ni Mang Peping habang nagkakape sila sa teras. Baka nga, Peping. Pero baka mas kailangan ko pang mapalayo sa pamilya ko para makita ko kung ano talagang halaga ko sa kanila. Sagot ni Lorenzo, may tinatagong ngiti ng pasakit. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa accountant niya. Nagulat siya nang makitang pumasok ang malaking withdrawal sa isa sa kanilang account. Hindi siya nagpahintulot nito. Agad siyang nagtawag ng pulong, ngunit nang tanungin si Julia, tila balewala lang dito. Hay, yun ba? Ginamit ko lang para sa foundation. Alam mo naman, marami tayong tinutulungan. Sagot ni Julia habang nagsusuklay sa salamin. Julia, foundation o foundation mo? Tanong ni Lorenzo. Seryoso ang tono. Napangiti si Julia ng matamis, pero malamig. Of course, para sa atin, Lorenzo. Doon nagsimulang maghinala si Lorenzo. May hindi tama. Kasabay nito napansin niyang may kakaibang closeness si Julia sa accountant nilang si Mark. Tahimik niyang pinasundan si Mark. At nang malaman niyang madalas itong makipagkita kay Julia sa labas ng negosyo, lalo siyang nag-alala. Hindi siya agad nagparinig. Hindi niya ginusto ang eskandalo. Pero bawat gabi, bago siya matulog, naupo siya sa kama at tinitingnan ang lumang larawan nilang pamilya. Bakit? Paano tayo napunta dito? Bulong niya sa sarili. Minsan napapasigaw siya habang nag-iisa. Mahal niyo pa ba ako o ang pera ko na lang ang mahalaga? Nagpa-check up si Lorenzo dahil sa paninikip ng dibdib. Mild stroke ang findings, sabi ng doktor. Dapat daw siyang maghinay-hinay sa trabaho. Pero sa halip na matakot, nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon para mag-isip ng malalim. Boss, hindi niyo kailangan mag-alala. May mga doktor naman, sabi ni Mang Peping habang hinihimas ang likod niya. Peping, may plano akong hindi mo magugustuhan, sagot ni Lorenzo. Ano po yun, boss? Gusto kong malaman kung sino sa kanila ang talagang nagmamahal sa akin, hindi sa kayamanan ko. Nagkatinginan sila ni Mang Piping. Alam nito na may mabigat na pinaplano si Lorenzo. Ilang gabi pa ang lumipas. Pinapanood ni Lorenzo ang CCTV ng pamilya sa bahay habang nasa opisina siya. Nakita niya kung paano nag-uusap ang mga anak niya na tila laging tungkol sa mana, negosyo at expansion. Si Julia, madalas nasa cellphone. Si Martin, tanging sa studio niya lang, nagsusulat ng diary o nagpipinta ng mga alaala nilang pamilya. Peping, sabi ni Lorenzo, handa na ako. Boss, sigurado po kayo? Sigurado, Peping. Kailangan ko tong gawin. Kailangan ko ring malaman ang katotohanan. At doon, sa kalaliman ng kanyang kalungkutan, ipinanganak ang plano na magpapayanig sa buhay ng pamilya Almeda. Isang plano na hindi lang magbubunyag ng kanilang tunay na ugali, kundi magpapaalalang kahit ang hari ng lupa ay may puso ring marunong masaktan. Isang maulam gabi, habang nakaupo si Lorenzo sa harap ng lumang fireplace ng kanyang opisina, tila sumabog sa loob niya ang matagal ng kinikimkim na sakit. Nilalagnat siya ng damdamin ng pagkadismaya, pangungulila at pagdududa. Hindi siya makatulog. Hawak niya
ang isang lumang litrato nila ni Julia at ng 3 anak. Simple lang noon, masaya at puno ng pangarap. Ngunit ngayon, sa mata niya, ang kanilang tahanan ay isa na lamang entablado ng kasinungalingan, interes at pagkukunwari. "Boss, magpahinga na po kayo," sabi ni Mang Peping, nag-aalala sa amo, habang nagdadala ng mainit na tsa. "Peping," mahinang tinig ni Lorenzo. "Pakiramdam ko parang hindi ko nakilala ang sarili kong pamilya." Umupo si Mang Peping sa tabi niya, dahan-dahang naglagay ng kumot sa balikat ng matanda. "Boss, lumaki na sila. Marami nang nagbago." "Hindi lang yon, Peping. May nararamdaman akong mali. Si Julia, si Mark, at ang mga bata. Puro negosyo at mana ang nasa isip. Hindi ko alam kung may halaga pa ako sa kanila kung wala ang yaman ko." Doon nagsimulang maglaro sa isipan ni Lorenzo ang isang matinding plano. Magpanggap na patay na siya. Hindi biro ang ideyang iyon. Pero para kay Lorenzo, ito lang ang paraan para malaman ang totoo. Kinabukasan, pinatawag niya si Attorney Raul Reyes, ang kanyang abogadong matagal ng pinagkakatiwalaan. "Raul, may kailangan akong gawin. Medyo radikal." "Sir, anong ibig ninyo sabihin?" tanong ni Attorney Reyes. Kita sa muka ang kaba. "Gusto kong magpanggap na namatay ako. Hindi biro, Raul. Kailangan kong malaman kung ano ang gagawin ng pamilya ko kapag nawala ako." "Sir, delikado yan. Baka magalit sila pag nalaman nila. Mas magagalit ako sa sarili ko kung mamamatay akong hindi ko alam ang totoo." Kasunod nito, pinatawag ni Lorenzo ang doktor niya at ipinaayos ang mga medical records. Nagplano siya ng peking atake sa puso habang nasa business trip sa probinsya. Kahit sa loob niya ay may kaba, desidido siyang ituloy ito. Lingid sa kaalaman ng pamilya, nagsimulang mag-ayos si Lorenzo ng mga dokumento, testamento, liham para sa bawat anak, at detalyadong tagubilin para kay Attorney Reyes. Doon niya inihabilin na kalahati ng kanyang kayamanan ay mananatiling nakapending hanggang sa mapatunayan kung sino ang may tunay na malasakit sa pamilya, at kalahati ay mapupunta sa isang hindi inaasahang benepisyaryo kung sakaling mabigo ang mga anak sa pagsubok na ilalatag niya. Si Mang Peping, bagaman labag sa kalooban, ay tumulong sa plano. Siya ang naging mata ni Lorenzo sa mansyon matapos ang peke nilang aksidente. "Boss, sigurado ba kayo rito?" Huling tanong ni Peping bago umalis si Lorenzo papuntang probinsya. "Peping, kung hindi ko ito gagawin, mamamatay akong hindi alam ang katotohanan." Sabay yakap kay Peping, matagal, mabigat at punong-puno ng kabigatan sa dibdib. Sa probinsya, umarkila si Lorenzo ng maliit na kubo malapit sa dagat. Doon niya plano magtago habang minamanmanan ng pamilya. Pinalitan niya ang itsura, pinahaba ang balbas, naglagay ng peking pilat sa pisngi, nagsuot ng simpleng damit at nagtago sa pangalang Mang Renzo. Samantala sa Maynila, lumaganap ang balita, Lorenzo Almeda pumanaw sa atake sa puso. Umiyak si Julia sa media, pero nang makapasok sa loob ng mansyon, ibang Julia ang lumitaw. Sa CCTV na lihim na pinapanood ni Lorenzo mula sa kanyang laptop, nakita niyang nagkukukwentuhan si Julia at si Mark. "Finally, Julia, tayo na lang. Napakalaking halaga ng makukuha natin sa kumpanya," bulong ni Mark habang yakap si Julia sa likod ng pinto. "Konting tiis lang, Mark. Huwag ka munang magpakita sa publiko. Hintayin nating matapos ang mga papeles," sagot ni Julia. Halata ang kasabikan sa mga mata. Durog ang puso ni Lorenzo sa narinig. Hindi niya akalaing ang babaeng minahal at itinuring niyang kabiyak sa lahat ng laban ay nagtataksil sa kanya. Sa loob ng kubo, napahawak siya sa dibdib. Hindi ito dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa kirot ng pagtataksil. Sa kabilang banda, napansin din niya ang iba't ibang reaksyon ng kanyang mga anak. Si Nico, abala sa pag-ayos ng pamana, nagplano ng mga board meeting kahit may lamay pa. Si Sofia, tuliro sa ospital, nagkukulong sa kwarto, hindi makapaniwala. Si Martin, hindi umalis sa puntod ng ama, laging may hawak na sketchpad. Iginuguhit ang mukha ng amang hindi niya na ipahayag ng buong buo ang pagmamahal. "Bakit hindi kita nasamahan, Dad?" bulong ni Martin habang nagpipinta sa harap ng altar. Lalo pang nalugmok si Lorenzo.
Peping, tawag niya sa telepono. Pakimonitor si Martin. Ayokong mapabayaan yun. Opo boss, pero sigurado ba kayong kaya niyo pa to? Peping, kaya ko pa. Pero hindi ko alam kung kaya pang buuin ang pamilyang ito. Dumating ang panahon ng pagbabasa ng testamento. Naka-livestream ito, kaya mula sa kubo, pinapanood ni Lorenzo ang bawat eksena. Ipinagkakaloob ko ang kalahati ng aking ari-arian sa aking asawa at mga anak, subalit may kondisyon kapag nagpakita ng kasakiman, pagtataksil o hindi pagtulong sa kapwa ang alinman sa kanila, kakanselahin ang kalahating mana, ani Attorney Reyes sa harap ng pamilya. Napansin niyang nagpalitan ng tingin si Julia at Mark, tila nagkakalkula ng susunod na hakbang. Si Nico nagbuntong hininga, si Sofia halos himatayin sa stress, si Martin tumayo at lumabas ng kwarto, hindi interesado sa usapin ng pera. Sa gabing iyon, naglakad si Lorenzo sa baybayin, pinagmamasdan ang mga alon. Doon niya nakilala si Ana, isang dalagang nagtitinda ng isda sa pamilihan. Simple, masayahin, walang kamalay-malay sa pagkakakilanlan ni Lorenzo. Si Ana ang unti-unting nagbalik ng sigla sa kanyang puso sa mga susunod na buwan. Pero hindi pa ngayon magsisimula ang yugto ng paghilom. Sa ngayon, sadyang kailangang masira muna ang lumang mundo bago magbukang liwayway ang bago. Habang pinapanood ang pagguho ng kanyang pamilya mula sa malayo, alam ni Lorenzo, ang tunay na laban ay hindi sa negosyo, hindi sa pera, kundi sa puso ng mga taong minsang minahal niyang ng buo. Habang nakaupo si Lorenzo sa maliit na balkonahe ng kanyang kubo sa tabing dagat, hawak ang lumang cellphone na ginamit niya para panoorin ang mga nangyayari sa mansyon. Ramdam niya ang kirot sa dibdib na hindi kayang tapatan ng kahit anong gamot. Hindi niya akalain na ang plano niyang pagsubok ay magbubukas ng sugat na higit pa sa inaasahan niya. Sa mga unang araw ng kanyang kamatayan, nakita niya si Julia sa CCTV, abala sa pag-aasikaso ng lamay. May mga eksena pang nagpapakita ng lungkot, pero sa likod ng kamera na inilagay ni Mang Peping sa kusina at veranda, ibang Julia ang lumilitaw. Mark, makinig ka. Hindi pwedeng magpadalos-dalos. Hindi pa tapis ang papeles. Narinig niyang sabi ni Julia kay Mark, ang accountant na ilang buwan nang malapit sa kanya. Pero Julia, ngayon ang pagkakataon natin. Hindi mo ba naririnig? Si Nico gustong palakihin ang kumpanya. Si Sofia nagbabalak magbukas ng sariling ospital. Si Martin wala namang pake sa negosyo. Tayo lang ang makikinabang dito. Bulong ni Mark habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Julia. Alam ko, Mark, konting tiis lang. Kapag nailipat na ang mga ari-arian, wala nang babalik. Napaupo si Lorenzo sa sahig ng kubo. Hawak ang ulo, pinipigilan ang mga luhang bumabagsak sa pisngi. Julia, bakit? Mahina niyang bulong sa hangin. Sa likod ng pagod at sakit, bumulong ang galit at pamumutya sa sarili. Paano niya hindi nakita ang lahat ng ito? Si Mang Peping, na regular na naguulat sa kanya, ay dinawagan siya isang gabi. Boss, nakita ko po kanina si Mark sa mansyon. Tila pabalik-balik na doon, kahit wala namang opisyal na transaksyon. Peping, bantayan mo sila. Huwag kang makikialam, pero siguraduhing ligtas ang mga bata. Utos ni Lorenzo. Pinipilit pigilin ang nanginginig na tinig. Habang palalim ng palalim ang gabi, nakahanap si Lorenzo ng katahimikan sa mga kwento ni Ana, ang dalagang nagtitinda ng isda na naging kaibigan niya. Simple lang si Ana. Walang pakisayaman o estado. Tuwing gabi, nagdadala ito ng lutong ulam sa kubo ni Lorenzo at minsang sumasabay sa kanya sa tabing dagat. Bakit lagi kang nakaupo rito, Mang Renzo? Tanong ni Ana habang nagsasalansa ng pinya sa basket. Gusto ko lang maalala kung ano ba ang mahalaga. Sagot ni Lorenzo. Nakangiti pero may lungkot sa mga mata. Alam nyo, kahit gaano kayaman ang tao, pare-pareho tayong naghahanap ng pagmamahal. Sabi ni Ana, sabay lingon sa kanya. Doon na pagtanto ni Lorenzo na sa simpleng lugar na iyon, nakahanap siya ng kapayapaan na hindi niya nakuha sa mansyon. Samantala, sa lungsod, nagsimulang lumabas ang tunay na ulay ng pamilya. Si Nico,
abala sa board meetings, pero sa mga private message niya kay Julia, may mga tanong. Mom, bakit parang hawak niyo ni Mark ang mga papeles na hindi ko pa nakikita? Anak, huwag ka munang makialam, pinoprotektahan ko lang ang kumpanya. Si Sophia, nagtataka kung bakit malaki ang withdrawal sa account ng pamilya. Mom, may nagrereklamong supplier sa ospital. Wala na raw pondo ang isa sa mga foundation accounts. Huwag ka munang mag-alala, Sophia. Inaayos ko na yan, sagot ni Julia habang pilit pinapakalma ang anak. Si Martin, sa kabila ng lahat, tahimik lang sa studio. Patuloy na gumuguhit ng mga alaala ng ama. Imahe ng tatlong magkakapatid na masaya, ng ama na yakap ang ina, ng pamilyang dati niyang alam. Ang mga larawang iyon ay nagsilbing tahimik na protesta sa pagguho ng kanilang mundo. Lalong bumigat ang loob ni Lorenzo. Habang pinapanood niya ang mga recording mula kay Mang Peping, mas lalo niyang nakita kung gaano kalalim ang sugat na binuo ng pera sa kanilang pamilya. Pero higit sa lahat, ang pagtataksil ni Julia ang pinakamatinding dagok. Isang araw, habang naglalakad siya sa baybayin kasama si Ana, inanong siya nito, Mang Renzo, bakit parang ang bigat ng dala niyong puso? Dahil may naiwan akong pamilya na baka hindi na ako kayang tanggapin bilang ako lang. Hindi bilang tagapagbigay ng yaman, sagot ni Lorenzo, pilit na tumatawa, pero bakas ang pait sa mukha. Alam niyo, ang pera nakakapagpalayo ng tao sa isa't isa. Pero ang katotohanan, kahit gaano kalayo ang distansya, ang tunay na pagmamahal hindi mawawala. Sagot ni Ana, sabay abot ng pinya kay Lorenzo. Nagpasalamat siya at sa unang pagkakataon matapos ng ilang linggo, nakaramdam siya ng ginhawa kahit papaano. Ngunit bumalik sa realidad si Lorenzo nang tumawag si Mang Peping. Boss, may masama akong balita. Narinig ko si Julia at Mark. Plano nilang ibenta ang ilang property sa Hong Kong para mailipat sa pangalan nila bago matapos ang probate process ng testamento. At, boss, patawad, pero mukhang may mga kasabwat silang abogado. Napatayo si Lorenzo, namutla. Julia, paano mo nagawa to? Mahina ang boses niya pero ramdam ang galit. Peping, bantayan mo ang mga bata. Ayaw kong mapahamak sila. Ako na ang bahala kay Julia at Mark. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Lorenzo sa ilalim ng buwan, tinatanaw ang dagat. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan niyang bumalik, hindi lang para iligtas ang kumpanya, kundi para iligtas ang pamilya mula sa sarili nilang kasakiman. Ngunit sa gitna ng galit at lungkot, may bahagyang pag-asa, ang kaibigang si Ana at ang natitirang kabutihan sa puso ng kanyang mga anak. At sa puntong ito, humibok sa dibdib ni Lorenzo ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano. Harapin ang asawang minahal niya ng buong puso, pero tumalikod sa kanya nang walang paalam. Ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa bintana ng maliit na kubo ni Lorenzo. Habang nakaupo siya sa harap ng lumang laptop, tahimik na pinapanood ang live feed mula sa mga kamera na lihim na inilagay ni Mang Peping sa mansyon. Nagmamantin pa rin ang pamilya niya ng matinding tensyon, mga kasinumalingan, pag-aagawan sa mana, at ang tila lumalaking distansya sa bawat isa. Ngunit sa gitna ng magulong yugtong iyon, may mga liwanag na hindi inaasahan si Lorenzo. At iyon ay nagmumula mismo sa kanyang mga anak. Una niyang napansin si Nico. Sa mga unang linggo ng kanyang pagkawala, si Nico ang pinakaabala sa pagpupulong, pag-uusap sa mga shareholder at pag-aaral ng mga papeles ng kumpanya. Kailangan nating tiyakin na mananatiling matatag ang Almeda Group, sabi ni Nico sa isang meeting kasama ang board. Pero sir, hindi ba't kailangan pa nating hintayin ang legal proceedings bago kayo magdesisyon? Tanong ng isa sa mga direktor. Naiintindihan ko, pero hindi pwedeng huminto ang kumpanya sa pag-iikot lang dahil wala na si Dad, matigas na sabi ni Nico. Sa unang tingin, akala ni Lorenzo na puro negosyo lang ang iniisip ng panganay. Pero habang pinapanood niya ang anak sa mga pribadong sandali nito, may mga tagpo siyang ikinagulat. Minsang nakita niya si Nico, nag-iisa sa opisina ng ama, nakaupo sa lumang leather chair ni Lorenzo, umiiyak habang hawak ang lumang ballpen na bigay sa kanya ng ama.
noong college graduation niya. Dad, paano mo nagawa to sa amin? Hindi mo ba alam, hindi ako handa? Bulong ni Nico, pinupunasan ng mga luha. Doon na-realize ni Lorenzo, sa likod ng matigas at madiskarting anyo ni Nico, nagtatago pa rin ang anak na minsang sabik sa papuri at yakap ng ama. Si Sofia naman, na laging abala sa ospital, ay biglang naging tahimik. Nag-resign siya pansamantala para umuwi sa mansyon at maalagaan ang pamilya. Sa ilang footage na nakuha ni Mang Peping, nakita ni Lorenzo si Sofia sa silid ng mga magulang. Yakap ang lumang polo shirt ni Lorenzo, umiiyak sa kama. Ano bang nangyari sa ating pamilya? Dad, bulong niya habang pinipis silang tela. Naging tulay si Sofia sa magkakapatid. Siya ang tumigil kay Nico kapag nagiging agresibo ito sa mga board meeting. Siya rin ang umaalalay kay Martin kapag nalulunod na ito sa lungkot. Hindi man niya masabi, pero sa puso ni Sofia, siya ang nagsisikap na panatilihing buo ang kanilang pamilya sa kabila ng krisis. Samantalang si Martin, ang pinakamalayo sa negosyo at sa magulang, ay tila ladong lumalim sa sarili niyang mundo. Ngunit ang mga pintang ginagawa niya sa studio ay nagkukuwento ng mga damdaming hindi kayang sabihin ng bibig niya. Isang araw, ipinadala ni Mang Peping kay Lorenzo ang ilang litrato ng mga painting ni Martin. Doon nakita niya ang isang larawang nagpaluha sa kanya. Larawan niya at ni Martin magkasamang nagpapalipad ng saranggola sa isang bukid. Eksena noong bata pa si Martin. Hindi ko alam kung mahal mo pa kami, Dad, pero ito lang ang paraan ko para sabihin na mahal kita. Bulong ni Martin sa video na lihim na nakuha ni Mang Peping. Sa eksenang yon, napahawak si Lorenzo sa dibdib at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, napangiti siya sa gitna ng luha. Hindi inaasahan ni Lorenzo ang mga ito. Akala niya ang mga anak niya ay pawang abala sa mana at kayamanan. Pero sa mga sandaling tahimik, sa mga sandaling walang nakakakita, lumalabas ang tunay na anyo nila. Ang mga sugatang puso na uhaw sa pagmamahal ng isang ama. Sa isang tawag ni Lorenzo kay Mang Peping, hindi niya napigilang ikwento ang nararamdaman. Peping, ang sakit. Akala ko, wala na silang pake. Pero nakikita ko ngayon, may mga sugat pala silang itinatago na ako rin ang may gawa. Boss, hindi pa huli ang lahat. Hindi po pera ang kailangan ng mga batang yan. Kayo po ang kailangan nila. Sabi ni Mang Peping, may pahiwatig ng pag-asa sa boses. Pero paano, Peping? Paano ako babalik na parang wala lang? Paano ko haharapin ang mga kasalanan ko bilang ama? Boss, unti-unti. Ang importante, buhay pa kayo. Habang pinagmamasdan niya ang alon sa tabing dagat, napapaisip si Lorenzo sa mga naging desisyon niya noon. Bakit nga ba sobra siyang nagtrabaho? Bakit pinili niyang itayo ang kaharian nila sa negosyo pero pinabayaang mabuwag ang maliit na kaharian ng pamilya? Minsan, sinamahan siya ni Ana sa tabing dagat. Alam nyo, Mang Renzo, minsan ang pamilya, kahit wasak na, may paraan pa ring gumaling. Basta may isa lang na handang bumalik at magmahal ulit. Paano kung ako na ang dahilan ng sugat, Ana? Mahina niyang tanong. Eh di ikaw din ang magpapagaling, di ba? Sabay ngiti ni Ana at sa simpleng ngiting iyon, parang may maliit na liwanag na sumindi sa puso ni Lorenzo. Sa kabilang dako, ang mansyon ay nagiging entablado ng kaguluhan. Si Julia at Mark patuloy na nagpaplano kung paano kukunin ang kontrol sa yaman. Pero unti-unti, napapansin ni Lorenzo na hindi na ganong kadaling kontrolin ng mga anak. Si Sofia nagsimulang magtanong. Si Nico nagdududa. Si Martin tahimik pero gumagawa ng paraan para ilapit ang mga kapatid. Mom, bakit hindi na natin kasama si Martin sa mga desisyon? Tanong ni Sofia sa hapagkainan. Busy siya sa mga obra-obra niya. Sabat ni Julia, halatang iritable. Pero Mom, pamilya pa rin siya. Dapat kasama siya. Mariing sagot ni Sofia. Mom, bakit parang nagmamadali ka sa mga ari-arian ni Dad? Tanong ni Nico. Natahimik si Julia. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang lamat sa plano niya. Habang pinapanood ni Lorenzo ang mga tagpong ito mula sa kubo, hindi niya maiwasang maramdaman ang unang silip ng pag-asa. Mahal pa nila ako.
Bulong niya sa sarili, pinipigilan ang luhang dumadaloy. Mahal pa nila ako kahit papaano. At doon nag-umpisang pumasok sa isip ni Lorenzo ang tanong, kailan ang tamang panahon para bumalik? At handa na kaya siyang humarap hindi lang sa pamilya niyang sugatan, kundi sa sarili niyang mga pagkukulang bilang ama at asawa. Maaga pa lang ay nagising na si Lorenzo sa lamig ng simoy ng dagat. Ang kubo niya ay maliit lang, may mga butas pa sa dingding, at kahit sinabihan siya ni Mang Peping na maghanap ng mas maayos na matutuluyan, pinili niyang manatili doon. Sa simpleng lugar na iyon, tila unti-unting humuhupa ang ingay sa kanyang isip, ngunit hindi pa rin matigil ang bigat sa kanyang puso. Nakatayo siya sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Doon dumating si Ana, ang simpleng dalagang nagtitinda ng isda sa palengke. May dala itong mainit na kape at tinapay. "Magandang umaga, Mang Renzo," bati ni Ana sabay abot ng tasa. "Salamat, Ana," sagot ni Lorenzo, pilit na ngumiti. "Alam nyo, tuwing umaga kayong nakatayo rito, parang may hinihintay na hindi dumarating." Napangiti si Lorenzo. "Siguro, may hinihintay nga ako. Hinihintay ko na maghilom ang puso ko." Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, naging mas bukas si Lorenzo kay Ana. Hindi niya inamin ang totoo niyang pagkatao, pero kinuwento niya ang pamilyang iniwan niya. At kung paano niya gustong makita kung mahal pa rin siya ng mga iyon kahit wala ang kayamanan. "Alam mo, Ana," sabi ni Lorenzo isang gabi habang nakaupo sa bangketa, "sa dami ng taon na ipinundar ko para sa pera, isang araw nagising ako at naisip kong wala na pala akong ibang kayamanan kundi ang pamilya ko. Pero baka huli na ang lahat." Habang abala siya sa tahimik na pamumuhay, patuloy pa rin ang pag-uulat ni Mang Peping. "Boss," sabi ni Mang Peping sa tawag, "may mga hindi inaasahang nangyayari." "Ano yon, Peping?" tanong ni Lorenzo, kabado. "Si Martin, boss. Tinutulungan niya ang mga bata sa charity ng nanay niya. Nagdo-donate siya ng paintings. Si Sofia, nagtatayo ng libreng klinik. Si Nico, nagpaplano ng scholarship fund sa ngalan ninyo." Napaupo si Lorenzo, napailing. "Hindi ko akalain, habang inakala kong sarili lang nila ang iniisip nila, nagbago pala ang mga anak ko." "Opo, boss, pero si Julia at si Mark, iba ang plano." "Sabihin mo, Peping." "Pinipilit nilang maliquidate ang ilang asset sa Hong Kong at mukhang may abogadong kasabwat. Pero ang matindi, boss, nahuli ko si Julia na nagbubulungan kasama ang isa pang lalaki. Hindi lang pala si Mark ang kasama niya." Doon tuluyang nabasag ang katahimikan ni Lorenzo. Hindi lang pala pangtataksil sa pera ang ginagawa ni Julia, kundi pati sa puso nilang dalawa. Nais niyang umiyak, nais niyang sumigaw, pero hindi niya alam kung saan niya ibubuhos ang sakit. "Ana," sabi niya kinagabihan habang sila'y nagkukwentuhan, "paano mo pinapatawad ang taong nanakit sa'yo?" Nag-isip si Ana sandali bago ngumiti ng payapa. "Hindi mo mapapatawad agad, Mang Renzo. Pero darating ang araw na mapapagod ka ring magalit. Yun ang simula ng pagpapatawad." Habang abala ang pamilya niya sa Maynila, pinili ni Lorenzo na ilaan ang mga araw niya sa pagtulong sa baryo ni Ana. Tinuruan niya ang mga mangingisda kung paanong gumawa ng mas matibay na bangka. Tinulungan ang barangay captain sa pag-ayos ng community hall, at minsan pa nga, nakita siyang nagtuturo sa mga bata ng simpleng mathematics. Sa panahong ito, nagsimulang bumalik ang sigla sa katawan ni Lorenzo. Ang dati bagsak na balikat ay unti-unting tumuwid at ang madalas na panghihina ng katawan ay napalitan ng tibay. Hindi lang ang katawan niya ang gumagaling, pati ang puso niya. Samantala, sa mansyon, lalong sumisidhi ang tensyon. "Ma'am, bakit mo hindi sinasabi sa amin ang plano mo sa kumpanya?" tanong ni Nico, seryosong tono habang nakaupo sa harap ng dining table. "Nico, inaayos ko lang para sa ikabubuti nating lahat," sagot ni Julia, pero halata ang iritasyon sa mukha. "Ako na lang ba ang hindi nakakakita?" Si Mark halos hindi na lumalayo sa bahay, singit ni Sofia, bakas ang frustration. Tahimik lang si Martin, pero nang matapos ang hapunan, dinala niya ang mga kapatid sa studio niya at ipinakita ang pinipinta niya. Larawan ng pamilyang magkakasama, pero bitak-bitak at naghihiwalay ang mga piraso. "Gusto kong ipaalala sa inyo,
mahina niyang sabi na kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Sa kabilang dako, nagpasya si Lorenzo na magpadala ng sulat sa kanyang abogado. Ibinilin niyang bantayan ng mabuti ang mga galaw ni Julia at Mark at ilista ang lahat ng suspicious transactions. Raul, sabi niya sa tawag, handa na ba ang lahat? Oo sir, pero kailan kayo babalik? Kapag nakikita ko na kung sino ang dapat kong yakapin at sino ang dapat kong bitawan. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas malapit si Lorenzo kay Ana. Nagkukwentuhan sila ng nakaraan, nagtatawanan sa simpleng bagay at natuto siyang muling ngumiti. Mang Renzo, tanong ni Ana minsan habang nag-aayos ng isda, hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Namimiss ko, sagot ni Lorenzo. Pero mas natutunan kong miss ko rin pala ang sarili ko. Yung lalaking walang takot magmahal kahit walang yaman. Sa pinakahuling ulat ni Mang Peping, nabalitaan niyang nagpatawag ng emergency meeting ang mga anak. Nagdesisyon si Nico na i-freeze ang ilang account, si Sofia na magsagawa ng audit at si Martin na mag-alok ng tulong gamit ang proceeds ng kanyang art exhibit. Unti-unti, ang mga anak na akala niyang naging sakim ay nagpakita ng tapang at prinsipyo na hindi niya nakita noon. Habang nakaupo si Lorenzo sa ilalim ng mga bituin, pinikit niya ang mga mata. Peping, sabi niya sa tawag, malapit na akong bumalik. Pero bago ako bumalik, kailangan kong siguraduhin na may handang pamilya akong uuwian. Boss, sa tingin ko, naghihintay na sila. Sa gabing iyon, habang dahan-dahang lumalamig ang hangin, huminga ng malalim si Lorenzo. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may naramdaman siyang pag-asa. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilyang iniwan niya at sa bagong buhay na unti-unting nabubuo. Maaga pa lang, tumunog na ang telepono ni Lorenzo sa maliit na kubo sa tabing dagat. Tumatawag si Mang Peping at sa tono ng boses nito, alam niyang may mabigat na balita. Boss, hindi niyo po gugustuhing marinig to, pero kailangan niyo nang malaman. Sabi ni Peping, halatang ninenerbiyos. Ano yon, Peping? Sabihin mo na. Seryosong sagot ni Lorenzo habang nakaupo sa lamesa, hawak ang tasa ng kape. Boss, nabunyag na po sa media ang relasyon ni Ma'am Julia at ni Mark. May leak daw na lumabas sa social media. Mga litrato, usapan, video. Boss, trending kayo sa buong bansa. Biglang nabitawan ni Lorenzo ang tasa. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Pero hindi niya pinansin. Ang mundo niya ay parang umikot. Hindi lang pala siya ang nagmamasid, kundi ang buong bansa. Ang eskandalong itinatago ni Julia ay isa ng pambansang usapan. Paano nangyari yon, Peping? Mahinang tanong ni Lorenzo. Boss, hindi pa po malinaw, pero mukhang may insider sa kumpanya na naglabas ng ebidensya. Sa ngayon, ang mga bata, sugatan, boss, hindi nila alam ang gagawin. Sa mansyon, kitang-kita sa CCTV na pinapanood ni Lorenzo ang pag-aaway ng pamilya. Ma'am, totoo ba to? Sigaw ni Nico. Hawak ang cellphone. Pinapakita kay Julia ang litrato nito na magkaakbay sila ni Mark. Anak, mali ang iniisip ninyo. Nanginginig na sagot ni Julia pero halatang hindi makatingin ng diretsyo. Mali? Ma, kitang-kita sa buong social media. Pati ospital, pinag-uusapan na ito. Umiiyak si Sofia, tinatakpan ng mukha habang naglalakad paikot ng dining table. Tahimik lang si Martin pero ramdam ang tensyon sa kanyang mata habang nakatayo sa gilid. Mahigpit ang hawak sa sketchpad. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon si Nico na magpatawag ng board meeting. Hindi ko papayagan sirain ninyo ang pangalan ng kumpanya ni Dad. Mariing sabi ni Nico habang kausap sa telepono ang mga direktor. Samantala, si Sofia abala sa pakikipag-ugnayan sa PR team para kontrolin ang damage sa ospital at sa foundation. Si Martin naman, tahimik na umakyat sa studio at naggulong, pilit ipinapainta ang bigat sa dibdib sa kanyang canvas. Mula sa kubo, napaluha si Lorenzo. Hindi dahil sa eskandalo, kundi dahil sa tapang at pagmamalasakit ng kanyang mga anak. Akala niya noon, sakim sila at walang ibang inisip kundi ang mana. Pero ngayong humarap sila sa pinakamalaking pagsubok ng kanilang pamilya, sila rin ang nagsisilbing haligi para ito'y hindi tuluyang gumuho.
Lumapit si Ana sa kanya. May dalang supot ng prutas. Mukhang mabigat ang iniisip nyo, Mang Renzo. Sabi ni Ana, maingat na naupo sa tabi niya. Ana, ang pamilya ko gumuho na. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabalik sa kanila. Mahina niyang sagot. Baka hindi mo na kailangang bumalik para ayusin sila, Mang Renzo. Baka kailangan mo na lang ipaalala kung gaano mo sila kamahal. Sagot ni Ana. Sabay abot ng manggang hinog. Napangiti si Lorenzo kahit namumugto ang mga mata. Ikaw talaga, Ana. Parang simple lang sa'yo ang lahat. Dahil ang puso, hindi komplikado, Mang Renzo. Tayo lang ang nagpapakomplikado. Samantala, sa Maynila, sumiklab ang media frenzy. Nakatutok ang mga balita sa mansyon ng Almeda family. May mga reporter na nasa labas ng gate. May drone pa na nagpapalipad sa itaas para makunan ang bawat galaw ng pamilya. Nico, ano ang statement niyo tungkol sa skandal? Sigaw ng isang reporter. Sofia, totoong ibebenta ninyo ang kumpanya? Sigaw ng iba. Nanatiling matatag si Nico, ngunit bakas sa mukha ang pagod. Wala kaming pahayag ngayon. Ayusin muna namin ang pamilya namin. Isang gabi, nag-usap ang magkakapatid sa lumang study room ni Lorenzo. Anong gagawin natin? Tanong ni Sofia, hawak ang mga papel ng FAO. Siguro, panahon na para tigilan ang pamamalimos ni Mom ng kapangyarihan. Sagot ni Nico, mariing tinig. Tahimik lang si Martin, pero dahan-dahan siyang naglabas ng sulat. Ano yan, Martin? Tanong ni Nico. Sulat ni Dad, naiwan sa mesa ko bago siya nawala. Hindi ko pinansin noon. Binasa nila ito. Mahal ko kayong mga anak ko. Huwag kayong maghihiwalay. Kung ano man ang mangyari, piliin ninyong magmahalan higit sa kayamanan. Dad. Tahimik silang tatlo. Walang nagsalita. Pero nagkasundo ang mga mata nila. May iisang direksyon na silang tatahakin. Sa kubo, nagdesisyon na si Lorenzo. Tinawagan niya si Mang Peping. Peping, umuwi ka na. Sabihin mo malapit na akong bumalik. Pero walang makakaalam kung kailan. Opo, boss. Pero siguraduhin niyo pong ligtas kayo, ha? Sagot ni Peping. Halatang may halong kaba. Huwag kang mag-alala, Peping. Pinakamalaking laban ito ng buhay ko. Hindi ko bibiguin ang pamilya ko. Hinabukasan, pinuntahan ni Lorenzo si Ana sa palengke. Ana, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sabi niya. Hawak ang kamay nito. Bakit parang nagpapaalam ka, Mang Renzo? Nakangiti si Ana, pero halatang may lungkot sa mata. Dahil kailangan ko nang bumalik sa tunay kong mundo, sagot ni Lorenzo. Basta pangako mo, babalik ka rito minsan, ha? Biro ni Ana, pero may seryosong tinig. Pangako, sagot ni Lorenzo, sabay yakap kay Ana. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may tahanan siyang babalikan, kahit hindi mansyon. Habang sakay ng van pauwi ng Maynila, tinanaw ni Lorenzo ang dumadaang mga taniman at bayan. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, ang first birthday ni Nico, ang graduation ni Sofia, ang unang painting exhibit ni Martin. Hindi pa huli ang lahat, bulong niya sa sarili. Babalik ako, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama. Sa mansyon, habang patuloy ang media circus, walang kamalay-malay ang lahat na sa susunod na araw, isang taong pinaniniwalaang wala na ang biglang lilitaw sa pintuan at ang pagbabalik na iyon ang magpapabago sa kapalaran ng bawat isa sa kanila. Umuulan ng marahan sa Maynila nang dumating si Lorenzo sa tapat ng mansyon. Nakasuot siya ng simpleng polo, maong at sombrerong nagkukubli sa kanyang mukha. Kasama niya si Mang Teping na nagmamaneho ng lumang van. Boss, sigurado po kayo? Tanong ni Mang Peping, halatang nag-aalala. Oo, Peping, panahon na. Sagot ni Lorenzo habang pinipisil ang maninipis ng daliri, bakas ang kaba. Huminga siya ng malalim. Matagal niyang pinangarap ang sandaling ito, pero ngayon na narito na siya. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, hindi dahil sa sakit sa puso, kundi sa takot na baka hindi siya tanggapin. Sa labas ng gate, siksika ng media. Nagulat ang mga reporter nang bumukas ang pinto ng van
at lumabas ang isang pamilyar na figura. "Hindi maaari, si Mr. Lorenzo Almeda?" Bulong ng isa bago sumigaw. "Lorenzo Almeda? Buhay pala kayo?" Agad nagkagulo. May mga sumisigaw, may mga naglabas ng kamera, at ang ilan ay halos mahulog sa pagtakbo papunta sa kanya. Pero mabilis siyang pinalibutan ni Mang Peping at ng ilang tauhan. "Boss, pasok na tayo," sabi ni Peping habang tinutulungan siyang makalusot sa mga tao. Sa loob ng mansyon, abala ang tatlong magkakapatid. Si Nico, hawak ang laptop at nakikipag-meeting online. Si Sofia, may hawak na phone at kausap ang abogado. At si Martin, nasa sulok, pinipinturahan ang huling bahagi ng kanyang obra. Isang pamilya, nakahawak kamay, nakatingin sa liwanag. "Martin, nasaan si Ma'am?" tanong ni Sofia habang nagsasara ng folder. "Nasa kwarto, kasama si Mark," sagot ni Martin, malamig ang tono. Biglang nagring ang cellphone ni Nico. "Breaking news, sir," sabi ng kasamahan niya sa kumpanya. "Si Mr. Lorenzo Almeda, buhay at nasa tapat ng bahay niyo." Napalundag si Nico sa kinaupuan, namutla. "Ano?" Halos sabay-sabay silang tatlo na nagtungo sa pintuan. Pagbukas ng main door, bumumad sa kanila ang pamilyar na figura ng kanilang ama. Medyo payat, may balbas at may mapupungay na mata. Sandali silang natigilan, walang makapagsalita. "Dad?" bulong ni Sofia, nangingilid ang luha. "Anak," tinig ni Lorenzo, paos at mahina pero puno ng emosyon. Tumakbo si Sofia at mahigpit na niyakap ang ama. "Dad, hindi ako makapaniwala, akala ko na wala ka na sa amin." Umiiyak si Sofia. Kasunod si Martin, lumapit ng dahan-dahan. "Dad, sorry. Akala ko hindi mo na kami mahal." Hindi na nakatiis si Martin at yumakap din. Si Nico, nanatiling napatayo, nagpipigil ng emosyon. "Dad, ang dami naming gustong ipaliwanag." Pero bago pa niya matapos, lumapit si Lorenzo at hinawakan ang balikat niya. "Anak, hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang importante, narito kayo." Mahinang sabi ni Lorenzo. Doon na rin bumigay si Nico at niyakap ang ama. Sa unang pagkakataon, matapis ang matagal na panahon, nagyakapan silang magkakapatid kasama si Lorenzo. Puno ng luhang naghilom ng sugat ng nakaraan. Habang nagaganap ito, bumaba si Julia mula sa hagdanan, kasunod si Mark. Nanlaki ang mata ni Julia. "Le Lorenzo?" nanginginig niyang sabi. Tahimik na lumingon si Lorenzo, tinitigan ang asawa. "Buhay ka, paano?" Naningig na mga kamay ni Julia habang lumalapit. "Julia," malumanay na sabi ni Lorenzo. "Akala ko mahal mo ako, hindi lang ang yaman ko." Hindi nakasagot si Julia. Umiyak ito at lumuhod sa harap niya. "Lorenzo, sorry, hindi ko alam kung paano ko haharapin to." Pero hindi na siya lumapit pa kay Julia. "Julia, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko na ang lahat," sagot ni Lorenzo. Lumingon siya sa mga anak. "At alam ko na rin kung sino ang tunay na pamilya ko." Si Mark, nagpilit pang magsalita. "Sir, hindi niyo naiintindihan. Alam ko ang lahat, Mark. Lumabas ka sa bahay ko," malamig na utos ni Lorenzo. Sumunod naman ang mga security na kanina pa naghihintay sa gilid. Tinanggal si Mark sa mansyon habang ang media ay nagbubunyi sa labas, naghihiyawan at naglilitrato ng eksena. Matapos ang kaguluhan, nagpasya si Lorenzo na magpatawag ng family meeting. "Mga anak, maraming taon akong nagkamali. Akala ko basta maibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo. Pera, bahay, negosyo, magiging sapat na yon. Pero ngayon ko lang napagtanto, kayo ang higit kong pinabayaan." Tahimik lang ang tatlo, nakikinig. Pero nakita ko rin na sa gitna ng krisis, kayo ang nagpilit buuin ang pamilya natin. Kaya humihingi ako ng tawad sa inyo. Si Nico ang unang sumagot. "Dad, patawad din. Naging bulag ako sa trabaho. Iniwan ko kayo noon." Si Sofia humawak sa kamay ng ama. "Dad, na-miss ka namin. Salamat at bumalik ka." Si Martin ngumiti ng mahina. "Dad, lagi kang nasa art ko kahit wala ka." Nung gabi rin yon, nagdesisyon si Lorenzo na mag-ayos ng simpleng salo-salo. Hindi para sa negosyo, hindi para sa politika, kundi para sa pamilya. Walang kamera, walang bisita, kasosyong negosyante. Pamilya lang.
Habang nagsasalo-salo sila, pumasok si Ana, may dalang basket ng prutas. Tumigil si Lorenzo at ngumiti. "Mga anak, may isa pa akong ipakikilala sa inyo," sabi niya. Nagulat ang lahat, pero nakita nila sa mga mata ng ama ang kapayapaan na matagal nang nawala. Si Ana ang tumulong sa akin sa panahon ng pagkawala ko. Isa siyang paalala sa akin ng tunay na kabutihan at simpleng kaligayahan, pagpapakilala ni Lorenzo. Nagkangitian ang magkakapatid. Hindi nila inasahan na sa gitna ng pagbagsak ng kanilang pamilya, may isang tao palang nagpalakas sa ama nila. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Lorenzo ang mga anak niyang nagtatawanan at nagkukwentuhan sa lamesa, tumingin siya sa langit at ibinulong, "Salamat Diyos ko, hindi pa huli ang lahat." Sa wakas, naghilom ang sugat. Hindi man perpekto ang pamilya, hindi man kumpleto ang tiwala, pero nandoon ang pundasyon, pagmamahal. At iyon para kay Lorenzo Almeda, ang yaman na hindi mananakaw ninuman. Kinabukasan ng pagbabalik ni Lorenzo, tila may kakaibang katahimikan sa mansyon. Wala ang karaniwang ingay ng mga kasambahay na nagmamadali. Wala ang pagbulong-bulong ng mga abogado o negosyante na naghihintay sa study room. At wala ring mga reporters sa labas. Umalis na ang media matapos ang balitang bumalot sa buong bansa. Para kay Lorenzo, iyon ang unang umaga sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang tahanan ang tahanan nila. Nasa veranda si Lorenzo. Hawak ang mainit na kape habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak sa hardin. Si Nico nakaupo sa bench, abala sa cellphone, ngunit hindi tungkol sa negosyo. Nagbabasa ipon ng mga mensahe mula sa mga empleyado ng kumpanya na nagpapasalamat sa ginawang benepisyo. Si Sofia naman, nakikipag-usap sa isa sa mga kasambahay. Inaasikaso ang health insurance ng mga tauhan ng bahay. Samantala, si Martin nakaupo sa ilalim ng puno, nagpipinta ng eksena ng kanilang pamilya. Ngunit sa unang pagkakataon, masaya ang ekspresyon ng mga tao sa kanyang canvas. Napabuntong hininga si Lorenzo, punong-puno ng ginhawa sa dibdib. Umupo sa tabi niya si Ana, may dalang prutas at tinapay. "Alam mo, Ana, parang kahapon lang, iniisip kong baka hindi na maghilom ang pamilya ko." Mahina niyang sambit. "Wala namang sugat na hindi naghihilom, Mang Renzo. Kailangan lang ng oras at puso." Sagot ni Ana, sabay ngiti. Napangiti si Lorenzo at mahinang tumango. "Salamat, Ana. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong sumuko." Sa loob ng bahay, si Julia ay nagkulong sa kanyang kwarto. Mula pa noong bumalik si Lorenzo, hindi na siya lumabas o nakipag-usap man lang sa mga anak. Sa kabila ng galit at sama ng loob, napagbasyahan ni Lorenzo na hindi pa rin niya dapat itapon basta-basta ang ilang dekada ng pinagsamahan. Kaya isang hapon, kumatok siya sa pinto. "Julia, gusto lang kitang makausap." Mahinang sabi niya. "Umalis ka na, Lorenzo." Mahinang sagot ni Julia mula sa loob. "Hindi ako aalis, Julia. Handa akong makinig, kahit ilang taon pa ang abutin." Tumahimik si Julia ngunit hindi niya binuksan ang pinto. Umalis si Lorenzo. Hindi nagalit, hindi nagpumilit. Dahil ngayon, natutunan na niyang may mga sugat na kailangang hintayin bago tuluyang gumaling. Samantala, naging abala si Lorenzo sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Inanggal niya si Mark sa kumpanya. Nagpatupad ng mas mahigpit na transparency sa accounting at pinabago ang board ng mga direktor. Pero ang pinakamahalagang desisyon niya ay hindi tungkol sa negosyo, kundi ang pagbuo ng bagong simula para sa kanyang pamilya. Isang gabi, nagtipon sila sa garden. Sa gitna ng mga kandila at simpleng handaan, tumayo si Lorenzo para magsalita. "Mga anak," panimula niya, "marami akong pagkukulang sa inyo. Noon akala ko, sapat nang bigyan ko kayo ng magandang bahay, mamahaling gamit at magandang pangalan. Pero nalimutan ko ang pinakamahalaga, ang makasama kayo, ang marinig ang mga hinaing ninyo at ang maging ama ninyo." Tahimik ang tatlo, nakikinig ng mabuti. "Kaya simula ngayon, magbabago tayo. Hindi na negosyo lang ang uunahin natin, kundi ang isa't isa. Nico, Sofia, Martin,
Patawarin ninyo ako. Si Nico ang unang lumapit. Dad, tayo-tayo na lang ang natira. Hindi ka namin pababayaan. Sofia, umiiyak, ay yumakap sa ama. Hindi mo kailangang magpatawad, Dad, kasi mahal ka pa rin namin. Si Martin, tahimik lang, pero tumayo at niyakap ang ama at sabay-sabi, family portrait tayo bukas. Doon naramdaman ni Lorenzo na nagsisimula ng mabuo ang mga sirang piraso. Pero hindi lang pamilya ang inasikaso niya. Maging ang mga tauhan ng kumpanya ay tinutukan niya. Pinasahod niya ng tama ang mga manggagawa, pinondohan ng scholarship ng mga anak ng empleyado at tinulungan ng mga retired staff na noon pa naglilingkod sa kanya. Sir, hindi ko akalain na babalik pa kayo para sa amin, sabi ng matandang janitor na si Mang Ernesto. Bumalik ako hindi lang para sa pamilya ko, Mang Ernesto, kundi para sa lahat ng naging parte ng buhay ko. Sagot ni Lorenzo, sabay tapik sa balikat nito. Minsan, pinasyalan ni Lorenzo ang maliit na baryo ni Ana. Doon niya dinala ang mga anak niya para ipakilala ang lugar na nagligtas sa kanya sa dilim. Nagulat si Ana nang makita ang tatlong kabataang nakangiti at magalang. So, ikaw pala si Ana? Biro ni Nico, sabay abot ng kamay. Salamat po sa pag-alaga kay Dad, dagdag ni Sofia. Tahimik lang si Martin, pero binigyan si Ana ng maliit na painting na ginawa niya. Napangiti si Ana, sabay sabi, mukhang masaya ka na, Mang Renzo. At tumango si Lorenzo. Sa wakas, Ana. Sa wakas. Pagbalik nila sa Maynila, nagbukas si Lorenzo ng bagong foundation na naglalayong magbigay ng kabuhayan sa mga probinsya, inspirasyon mula sa baryo ni Ana. Isinama niya ang mga anak bilang board members hindi para sa titulo, kundi para maranasan ang tunay na serbisyo sa kapwa. Dad, hindi ko akalain na magiging ganito tayo, sabi ni Sofia isang gabi habang nakatayo sila sa veranda. Hindi ko rin akalain, anak, pero buti na lang, binigyan tayo ng pagkakataong magsimula muli. Sagot ni Lorenzo. Habang nakaupo sa veranda, tinanaw ni Lorenzo ang buwan. Hindi pa rin maiiwasang sumagi sa isip niya ang sakit na dinulot ni Julia. Pero ngayon, mas pinipili na niyang magpatawad kaysa magkimkim ng galit. Sa bawat paghihip ng malamig na hangin, naririnig niya ang halakhakan ng kanyang mga anak sa loob ng bahay. Ang tahimik na sipol ni Mang Piping sa kusina at ang simpleng musika ng isang pamilyang unti-unting bumabamon. Sa wakas, natutunan ni Lorenzo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng taong minamahal ka at minamahal mo pabalik. At sa bagong simula nilang iyon, hindi na siya muling magpapadala sa takot, pagod o kasakiman. Dahil sa puso niya, isa lang ang mahalaga, pamilya. Isang linggo na ang lumipas mula nang bumalik si Lorenzo sa kanyang pamilya. Sa mata ng publiko, tila bumalik na sa normal ang buhay ng pamilyang Almeda. Ang negosyong Almeda Group ay muling tumatag, ang mga anak ay abala sa kani-kanilang responsibilidad, at si Lorenzo ay tila isang bagong tao. Pero sa puso ng bilyonaryo, alam niyang may iisang bagay pa siyang hindi nahaharap, ang nakaraan niya kay Julia. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Lorenzo sa veranda, nilapitan siya ni Sofia. Dad, kanina ka pa dyan. Okay ka lang ba? Tanong ni Sofia, hawak ang isang tasa ng tsaa. Anak, maraming salamat, sagot ni Lorenzo, sabay ngiti. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to kung wala kayo. Ngumiti si Sofia, saka umupo sa tabi ng ama. Dad, napapansin ko lang, hindi pa rin kayo nag-uusap ni Mom. Napabuntong hininga si Lorenzo. Alam ko, Sofia, kailangan na rin naming pag-usapan. Hindi ko rin alam kung handa na ako. Handa ka na, Dad, sagot ni Sofia, mahina pero tiyak. Kinabukasan naglakad si Lorenzo papunta sa dating silid nila ni Julia. Humabog ang dibdib niya habang nakatayo sa pintuan. Marahan niyang kumatok. Julia, pwede ba tayong mag-usap? Mula sa loob narinig niya ang paggalaw ng doorknob. Bumukas ang pinto at bumumad si Julia, maputla, payat, tila walang tulog. Lorenzo, mahina nitong sabi. Julia, ayaw kong mag-away, ayaw ko ring saktan ka. Pero kailangan nating itong pag-usapan, sambit ni Lorenzo. Umupo sila sa loob ng kwarto, sa gilid ng kama. Ilang sandali silang parehong tahimik,
Hanggang sa Julia na ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung paano o hihingi ng tawad, Lorenzo. Sabi ni Julia, namumugto ang mga mata. Sa simula, hindi ko intensyon na saktan ka. Pero habang lumalalim ang problema natin, pakiramdam ko, napabayaan mo na ako. Tumango si Lorenzo, bagamat may bahagyang sakit sa mata. Alam ko, Julia, at siguro, yun ang isa sa mga kasalanan ko. Naging abala ako sa negosyo, iniwan kita sa mga oras na kailangan mo ako. Pero, hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ganito. Umiyak si Julia, itinakip ang kamay sa muka. Wala akong dahilan, Lorenzo. Naging mahina ako. Mas pinili kong maghanap ng atensyon sa iba kaysa ayusin ang sarili nating relasyon. Tahimik lang si Lorenzo hanggang sa hinawakan niya ang kamay ni Julia. Julia, hindi ko alam kung kaya pa nating ibalik ang dati. Pero ang alam ko, pareho tayong nasaktan. Para sa mga anak natin, gusto ko sana kahit papaano makahanap tayo ng kapatawaran sa isa't isa. Lumingon si Julia, lumuluha pa rin pero may pag-asa sa mga mata. Handa akong magsimula, Lorenzo. Hindi ko naaasahan na ibabalik mo ang lahat. Pero kahit kapatawaran mo lang, sapat na sa akin. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nagyakap ang mag-asawa. Hindi bilang mga taong perpekto ang relasyon, kundi bilang dalawang taong sugatan pero handang maghilom. Habang lumalalim ang gabi, lumapit si Martin sa kanila. Hawang ang maliit na painting. Mom, Dad, pinintahan ko kayo, mahina niyang sabi. Sabay abot ng isang canvas na nagpapakita ng pamilya nila. Simpleng larawan pero punong-puno ng emosyon. Napangiti si Lorenzo at Julia, sabay hawak sa kamay ni Martin. Salamat anak, sabay nilang sambit. Kinabukasan, nagpasya si Lorenzo na bumalik sa baryo ni Ana. Hindi para tumakas kundi para magpasalamat. Dumating siya roon kasama ang 3 anak. Pagdating nila, lumabas si Ana, halatang nagulat pero masaya. Mang Renzo, nagbalik kayo. Ana, gusto kitang ipakilala sa mga anak ko, sabi ni Lorenzo, bakas ang saya sa boses. Nagkamay si Ana at si Nico, tumango si Sofia at numiti si Martin. Salamat po sa pag-alaga kay Dad, sabi ni Sofia. Hindi lang siya ang nagbago, pati kami. Dagdag ni Nico. Tahimik lang si Ana pero nakita ni Lorenzo ang saya sa mga mata nito. Maraming salamat Ana, mahinang sabi ni Lorenzo. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa kong bumalik. Nagpasya rin si Lorenzo na magpundar ng livelihood program sa baryo ni Ana. Nagpatayo siya ng bagong bangka para sa mga mangingisda at nag-donate ng school supplies sa mga bata. Hindi niya ipinagyabang ang ginawa. Simpleng tulong lang mula sa pusong natuto ng magmahal sa tama. Mang Renzo, hindi niyo kailangan gawin lahat ito, sabi ni Ana. Hindi ko kailangan Ana, pero gusto ko, sagot ni Lorenzo, sabay ngiti. Sa huling gabi bago bumalik sa Maynila, nagtipon ang buong pamilya ni Lorenzo sa ilalim ng mga bituin sa baryo. May kaunting salo-salo, inihaw na isda, kanin, prutas at simpleng inumin. Tawa ng tawa si Sofia habang nakikipagkwentuhan kay Ana. Si Nico naman, abala sa pagkuha ng litrato kasama ang mga bata. At si Martin, pinipintahan ang eksena ng gabi. Tahimik lang si Lorenzo, nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ang lahat. Sa tabi niya, umupo si Julia, tahimik ding nagmamasid. Ang ganda ng gabi, Lorenzo, sabi ni Julia. Ang ganda ng buhay kapag natutunan nating patawarin at mahalin, sagot ni Lorenzo. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak, si Ana at si Julia, nagpasya si Lorenzo na baguhin ang direksyon ng buhay niya. Hindi na negosyo ang magiging sentro ng kanyang mundo, kundi pamilya, serbisyo at pagmamahal. Nagbulong siya sa sarili. Salamat Diyos ko. Salamat sa pangalawang pagkakataon. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakatulog si Lorenzo ng mahimbing. May ngiti sa labi at may pusong magaan. Sa harap ng nakaraan, sa harap ng sakit, at sa harap ng hindi inaasahang paghilom, nagpasya siyang maging ama, asawa at kaibigan. Sa tunay na kahulugan nito, lumipas ang ilang buwan
mula nang bumalik si Lorenzo sa pamilya niya at unti-unting naghilom ang mga sugat na iniwan ng mga taon ng lamat at kasinungalingan. Sa mata ng iba, tila ba maayos na ang lahat. Ang Almeda Group ay muling lumakas sa merkado. Si Sofia ay naging tanyag sa medical missions at charity work. Si Nico ay naging mas responsable sa kumpanya at si Martin, sa wakas, ay kinilala bilang isa sa pinakasikat na batang pintor sa bansa. Ngunit sa kabila ng mga magagandang pagbabagong ito, unti-unting humaharap ang pamilya Almeda sa bagong pagsubok. Hindi na mula sa loob, kundi mula sa labas. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya sa hardin ng mansyon, dumating si Attorney Raul Reyes, ang matagal ng abogado ng pamilya. Halatang may dala itong mabigat na balita. Sir Lorenzo, kailangan nating mag-usap. Mahina at seryoso niyang sabi. Tumayo si Lorenzo at pinatabi ang mga anak. Anak, sandali lang. Mag-uusap kami ni Raul. Pumunta sila sa study room. Ano ang balita, Raul? Tanong ni Lorenzo. Bakas ang kaba sa tinig. Sir, may lumabas na demanda laban sa kumpanya. Isa sa mga dating kasosyo mo, si Mr. Dennis Yao, nagsampa ng kaso. Ayon sa kanya, may hindi raw nabayarang utang mula noong nakaraang taon. Halaga? Halos 50 milyong piso. Napakuyom ng kamao si Lorenzo. Paano nangyari yun? Lahat ng utang, bayad na. Sir, mukhang sinadyang itago ng dating accounting head. At ang mas masakit, si Mark ang nagsabong kasama ni Yao para sirain ka. Doon muling umangat ang dating galit sa dibdib ni Lorenzo. Hindi pa pala tapos ang mga kasalanan ni Mark. Hindi lang pag-aagaw ng asawa, kundi pati pagwasak sa negosyo. Ngunit na yon, iba na si Lorenzo. Hindi na siya yung impulsibong bilyonaryo na sumasagot ng galit sa galit. Lumapit siya kina Nico, Sofia at Martin. May kailangan tayong harapin na bago, panimula niya. Dad, ano na naman yan? Tanong ni Nico, seryoso ang tono. Ipinaliwanag ni Lorenzo ang kaso at ang posibilidad na mawalan sila ng malaking halaga. Tahimik ang tatlong magkakapatid. Pero pagkatapos ng ilang minuto, si Sofia ang unang nagsalita. Dad, kaya natin to. Hindi lang ikaw ang magtatrabaho dito. Kami ni Nico, kasama ka. Sumang-ayon si Nico, hindi ito tulad ng dati, Dad. Hindi ka na nag-iisa. Tahimik si Martin, pero nilapitan niya ang kanyang ama, hawak ang kamay nito. Kahit magpaint ako ng libo-libo, mag-aambag ako sa pamilya. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya. Gumawa sila ng plano. Si Nico ang hahawak ng mga negosyasyon kay Yao. Si Sofia ang magtutuon sa pagpapalakas ng kanilang charity arm para mapanatili ang tiwala ng publiko. Si Martin, sa kabila ng pagiging tahimik, ay nag-donate ng kita mula sa kanyang art exhibits. Samantalang si Lorenzo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay naging tagapayo lang. Hindi diktador, hindi hari, kundi simpleng ama na nagsusulong ng pagkakaisa. Kinabukasan, nakipagkita si Nico kay Dennis Yao. Hindi naging madali ang pag-uusap. Babayaran namin ang utang, Dennis, pero hindi kami magpapadala sa banta mo, mariing sabi ni Nico. Sigurado ka? Wala na ang tatay mo sa dati niyang kapangyarihan. Sagot ni Yao, nakangisi. Tahimik lang si Nico, pero sa dulo ng usapan, nakipagkasundo siyang babayaran ng kalahati kaagad at ang natitira ay isasara sa pamamagitan ng joint project na pakikinabangan ng magkabilang panig. Habang isinasara ni Nico ang negosyon, si Sofia naman ay abala sa pagtitiyak na walang mawawalan kumpiyansa ang publiko sa kanilang pamilya. Nag-organisa siya ng isang malaking fundraising gala, hindi para ipagyabang ang yaman nila, kundi para itampok ang sining ni Martin at ang mga proyekto ng kanilang foundation. Isang gabi bago ang gala, lumapit si Martin sa kanyang ama. Dad, kinakabahan ako bukas. Baka hindi magustuhan ng mga tao ang art ko. Mahina niyang sabi. Hinawakan siya ni Lorenzo sa balikat. Anak, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Basta alam mo sa puso mo na totoo ka, sapat na yon. Ngumiti si Martin at niyakap ang ama. Salamat, Dad. Dumating ang araw ng gala. Nagsuot ng simpleng itim na suit si Lorenzo, habang ang mga anak niya ay naroon sa kani-kanilang roles. Si Nico,
kausap ang mga business partners. Si Sofia, tinatanggap ang mga bisita. At si Martin, abala sa pagpapakilala ng kanyang mga obra. Nagulat si Lorenzo sa dami ng taong nagpakita ng suporta. May mga dating empleyado, mga kaibigan sa industriya, at maging ilang kalaban sa negosyo na dumalo para magbigay galang. Pinakatampok sa gabi ang painting ni Martin na pinamagatang Pamilya sa Gitna ng Bagyo. Isang imahe ng isang pamilya na magkakapit-bisig habang hinahampas ng malalakas na alon. Nang makita iyon ni Lorenzo, hindi niya napigilang maluha. Sa dulo ng gabi, umakyat si Lorenzo sa entablado para magsalita. "Maraming salamat sa inyong lahat," panimula niya. "Matagal akong nawala, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Pero sa pagkawala kong yon, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi pera, hindi negosyo, kundi mga taong handang lumaban at magmahal kahit sa pinakamalalaking unos." Palakpakan ang sumunod at sa gitna ng hiyawan, tiningnan niya ang kanyang mga anak. Kita sa mga mata ni Lorenzo ang pagmamalaki at pasasalamat. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga bituin sa labas ng venue, lumapit si Julia dahan-dahan. "Lorenzo, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon," mahina niyang sabi. "Julia, hindi madali ang lahat. Pero ang mahalaga, natuto tayo," sagot ni Lorenzo, may payapa sa tinig. Magkatabi silang tumingin sa langit. 2 taong wasak noon. Ngayon ay handang sumulong hindi bilang mag-asawang puno ng lamat, kundi bilang mga magulang na handang magtaguyod sa isang bagong kabanata. At habang unti-unting humupa ang sigalot ng negosyo at personal na sugat, nagpasya si Lorenzo sa isip niya. Sa bawat unos, may paghilom. At sa bawat paghilom, may bagong pag-asa. Lumipas ang 3 buwan mula nang matagumpay na malampasan ng Almeda family ang kaso ni Dennis Yao at muling makabangon sa mata ng publiko. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam ni Lorenzo na may isa pang bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo o reputasyon: ang oras. Isang umaga, nagpasya si Lorenzo na gawin ang isang bagay na matagal na niyang binabalak pero laging nauurong: magbakasyon kasama ang pamilya, malayo sa Maynila, malayo sa negosyo, at malayo sa mga intriga. Kaya't tinawag niya ang 3 anak habang nag-aalmusal sila sa hardin. "Mga anak," panimula niya, "naisip ko lang, paano kung magbakasyon tayo? Hindi sa abroad, hindi sa mamahaling resort. Sa probinsya lang, sa baryo ni Ana." Nagkatinginan sina Nico, Sofia at Martin. Halatang nagulat. "Dad, seryoso ka? Ikaw, magbabakasyon? At sa baryo pa ni Ana?" Biro ni Nico, sabay tawa. "Bakit hindi? Ibang Lorenzo na to," sagot ni Lorenzo sabay ngiti. "Ako game," sigaw ni Sofia, sabik sa ideya. Sumang-ayon din si Martin, tahimik lang na tumango, pero bakas sa mukha ang kasiyahan. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga ngiti ng mga residente. Si Ana, na abala sa pagtitinda ng prutas sa palengke, ay hindi makapaniwala sa nakita. "Mang Renzo, at kasama niyo ang pamilya mo," sabi ni Ana, halatang tuwang-tuwa. "Gusto kong ipakita sa kanila kung saan ako naging tao ulit," sagot ni Lorenzo, sabay yakap kay Ana. Hindi maikakaila ang tuwa sa mata ni Ana, at lalo pang nagbago ang aura ng pamilya ni Lorenzo. Hindi na sila mukhang mga taong sanay sa mararangyang kasuotan o magagarang sasakyan. Sila ngayon ay mukhang simpleng pamilya na sabik sa isang bagong simula. Naglagi sila sa isang simpleng bahay sa tabing dagat, hindi sa mamahaling villa. Si Sofia, nag-volunteer sa health center ng baryo. Si Miko, nagtulong sa mga mangingisda para ayusin ang mga bangka. At si Martin, nagkaroon ng inspirasyon sa mga batang naglalaro sa baybayin. Gumawa siya ng mural sa lumang pader ng barangay hall, nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad. Habang abala ang mga anak, si Lorenzo naman ay madalas kasama si Ana, tumutulong mag-ayos ng mga kahoy na upuan, nagbabakbak ng lumang bubong o kaya'y simpleng nakaupo lang sa harap ng kubo. Pinagmamasdan ang dagat. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang kalayaan mula sa bigat ng dati niyang mundo. Wala siyang iniisip na meeting, walang kontratang kailangang pirmahan, at higit sa lahat, wala siyang itinatagong lihim. Isang gabi,
Nagkaroon ng munting salo-salo ang baryo para sa pamilya Almeda. May inihaw na isda, sinugba, prutas at kaunting inumin. Nandoon ang buong barangay, kasama ang mga bata, matatanda at maging ang ilang dating galit kay Lorenzo na ngayoy humahanga na sa pagbabagong naganap sa kanya. "Dad," sabi ni Sofia habang sabay silang nakatingin sa dagat. "Dati hindi kita ma-imagine na ganito kasimple. Akala ko, negosyo lang ang alam mo." Napangiti si Lorenzo. "Anak, minsan kailangan mawala sa'yo ang lahat para mahanap mo kung ano talaga ang mahalaga." Lumapit si Nico at Martin sabay sabing, "Dad, dito na lang kaya tayo tumira?" Sabay tawanan nila. "Hindi masamang ideya yan," biro ni Lorenzo. "Pero baka mabaliw si Ana sa atin dito." Sabay kindat kay Ana na nasa di kalayuan, pinagsisilbihan ng mga bisita. Kinabukasan, habang naglalakad si Lorenzo sa baybayin, sumabay si Ana sa kanya. "Masaya ako na nakita ko kayong buo," sabi ni Ana. Mahina ang boses. "Hindi ko magagawa to kung wala ka, Ana," sagot ni Lorenzo, sabay pingin sa kanya. "Ikaw ang nagturo sa akin na ang puso, kapag nabasag, pwede pang buuin basta may handang magbahal." Namula si Ana pero ngumiti lang. "Lorenzo, baka oras na rin para isipin mo ang sarili mong kaligayahan. Matagal mo nang inuna ang lahat, pamilya, negosyo, baka naman ngayon, ikaw naman." Napaisip si Lorenzo. Hindi niya kailanman inisip ang sarili niyang kaligayahan. Lagi na lang tungkulin, responsibilidad at pagkakabawi. Pero ngayon, sa harap ng simpleng babae at sa tabi ng dagat, naramdaman niya ang matagal nang nawalang kapayapaan. Sa huling gabi ng bakasyon, nagtipon ang pamilya Almeda sa dalampasigan. May bonfire, may gitara, at may mga kantang hindi inaasahang alam pala ni Nico at Sofia. Si Martin, sa gitna ng saya, ay nag-sketch ng eksena. Si Lorenzo, si Ana, ang mga kapatid at ang mga taga-baryo magkakasamang nagtatawanan. Lumapit si Martin sa ama, hawak ang sketchpad. "Dad, kapag natapos ko to, gusto ko ipaskil natin sa bahay," sabi niya. "Anak, ipapaskil natin yan sa puso natin," sagot ni Lorenzo, sabay yakap sa anak. Habang unti-unting namamatay ang apoy ng bonfire, nakaupo si Lorenzo at Ana sa tabi ng isa't isa, walang salitang kailangang panggitin. Sa mga bituin sa langit, nakita ni Lorenzo ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Mula sa bilyonaryong abala sa kayamanan, sa lalaking nagkulang sa pamilya, sa asawang nagtaksil sa kanya, hanggang sa amang bumangon mula sa pagkawasak. Ngayon, isa na siyang tao na marunong tumawa, magmahal at higit sa lahat, magpatawad. Sa isip ni Lorenzo, bulong niya sa sarili, ito na siguro ang pinakamagandang regalo ng panahon. Ang pagkakataong maitama ang mali at ang malaman na kahit huli na, may simula pa rin. Lumipas ang 6 na buwan mula sa di malilimutang bakasyon ng pamilya Almeda sa baryo ni Ana. Sa panahong iyon, maraming bagay ang nagbago, hindi lang sa negosyo, kundi sa mga puso at pananaw ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi na bumalik si Lorenzo sa pagiging CEO. Sa halip, pinili niyang manatili bilang chairman at tagapayo. Hinayaan niyang si Nico ang mamuno sa kumpanya, habang si Sofia ay nagpatuloy sa medical missions at si Martin naman ay naging mas tanyag sa mundo ng sining. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may bumabalot na katahimikan sa loob ni Lorenzo. Alam niyang hindi habang buhay ay mananatili siyang malakas. Sa edad niyang 67, ramdam na niya ang unti-unting paghina ng katawan, mga gabing hindi makatulog dahil sa kirot ng kasupasuan, paghingal sa pag-akyat ng hagdan at mga sandaling naglalakad siyang mag-isa sa hardin, nagmumuni-muni. Isang gabi, nagtipon ang pamilya sa dining room para sa isang espesyal na hapunan. Simpleng handaan lang ito, walang bisita, walang media, pamilya lang. Habang kumakain, biglang tumayo si Lorenzo at kumalabit sa baso gamit ang kutsara. "Mga anak," panimula niya, "may gusto akong sabihin." Napatingin silang lahat, nakaramdam ng bahagyang kaba. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi rin tungkol sa foundation o sa art exhibit ni Martin. Tungkol ito sa inyo at sa akin. Sabay ngumiti si Lorenzo, bahagyang nangingilid ang luha. "Sa buong buhay ko,
Hinabol ko ang tagumpay, kayamanan, reputasyon, kapangyarihan. Pero sa huli, natutunan kong ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi matatagpuan sa mga kontrata, sa palakpakan ng tao o sa mga award. Matatagpuan ito sa loob ng tahanan, sa mga tawa, sa mga halakhak at sa mga yakap na gaya nito. Tahimik lang ang mga anak, pero unti-unting namumugpo ang mga mata. Nagpatuloy si Lorenzo. Alam kong hindi ako perpektong ama. Marami akong pagkukulang. Pero salamat sa inyo. Sa kabila ng lahat, tinanggap ninyo ako. At higit sa lahat, pinatawad ninyo ako. Ngayon, gusto kong magpasalamat sa bawat isa. Lumapit siya kay Nico, pinato ang kamay sa balikat. Nico, ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Salamat sa pagiging matatag, kahit noong mga panahong parang guguho na tayo. Lumapit siya kay Sofia. Miyakap ito. Sofia, ikaw ang puso ng pamilyang ito. Salamat sa pagpaparamdam sa ating lahat ng malasakit at awa. At kay Martin, lumuhod siya ng bahagya at niyakap ito ng mahigpit. Martin, ikaw ang kaluluwa ng pamilyang ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin na may kagandahan sa gitna ng gulo. Naluha na rin si Julia, nakatayo sa tabi, tahimik pero bakas sa mukha ang pagsisisi at pagmamahal. Lumapit si Lorenzo at hinawakan ang kamay nito. Julia, maraming nasayang na taon, pero ayokong isipin na huli na ang lahat. Maraming salamat dahil kahit papaano, nandoon ka pa rin. Matapos ang hapunan, lumabas si Lorenzo sa veranda. Sumunod si Ana na inimbitahan nila para sa espesyal na gabi. Akala ko hindi ka darating. Tumango si Lorenzo, tahimik na nagpasalamat sa langit. Alam mo Ana, minsan iniisip ko, sana nun ko pa natutunan ang mga bagay na alam ko ngayon. Lorenzo, hindi huli ang lahat. May panahon pa para mahalin sila sa paraan na alam mo na ngayon. Sagot ni Ana at magaan niyang hinawakan ang kamay ni Lorenzo. Kinabukasan, nagising si Lorenzo sa sinag ng araw. Ramdam niya ang pagod sa katawan, pero ramdam din niya ang kapayapaan sa puso. Habang naglalakad sa hardin, nakita niya si Nico na kausap ang mga board members sa telepono. Si Sofia na nag-aasikaso ng mga gamot para sa susunod na medical mission. At si Martin na pinipinturahan ang lumang gazebo. Sa bawat isa sa kanila, nakita niya ang pag-asa. Isang linggo ang lumipas, nagdesisyon si Lorenzo na ipamana ang karamihan ng kanyang yaman sa kanyang mga anak at sa foundation na itinayo nila. Tinawag niya ang pamilya para sa huling opisyal na pag-uusap. Simula ngayon, aniya, magpapaalam na ako sa mundo ng negosyo. Ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong ituloy ang ating pangalan hindi sa yaman, kundi sa kabutihan. Walang tutol ang mga anak, bagkus ay niyakap nila ang ama, puno ng pangako na ipagpapatuloy ang nasimulang pagbabago. Sa huling araw ng linggo, isang espesyal na seremonya ang idinaos sa baryo ni Ana. Nagpasalamat ang buong komunidad kay Lorenzo. At bilang alaala, binigyan siya ng simpleng plake. Sa aming kaibigan at tagapagligtas. Hindi yun gawa sa ginto, hindi mamahalin, pero para kay Lorenzo, iyon ang pinakamahalagang gantimpala na natanggap niya sa buhay. Habang naglalakad sila pabalik sa Maynila, sumakay si Lorenzo sa tabi ni Ana sa van. Tahimik lang sila pero ramdam ang bigat ng damdamin. Ana, bulong ni Lorenzo, salamat sa lahat. Lorenzo, ikaw ang nagturo sa amin na kahit ang pinakamalaking sugat kayang maghilom. Salamat din, sagot ni Ana, sabay pumikit at sumandal sa upuan. Sa pagbabalik nila sa lungsod, daladala ng pamilya Almeda ang isang aral na hindi nila makakalimutan. Sa dulo ng lahat, sa gitna ng kayamanan, kapangyarihan o kasikatan, ang tunay na sukatan ng isang tao ay ang kanyang kakayahang magmahal, magpatawad at magbagong buhay. At doon nagtatapos ang kabanata ng isang lalaking minsang nagkunwaring patay para subukin ang pamilya niya. Ngunit sa huli, siya rin ang binuhay ng pagmamahal ng mga taong minsan niyang sinaktan.